Ang programang ito ay rated SPG. Striktong panggagaya lamang ang mapapanood. Striktong patnubay at gabay ng magulang din ang kailangan. O kahit fact-checker kung meron. Maaaring may masiselang tema, death threats na may kasamang mura, pagtatampo dahil hindi kinamusta, pabago-bagong pagpapalit ng wig, late na mga balita dahil live kami kuno, at mga dramatikong zoom in at pag-iinarte na hindi angkop sa mga seryosong manonood. Bawal ang pikon. Of course, no bashing. It's for fun only. Magandang gabi. Ako si Cortina Sanchez Roscas. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko, aganda. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31, sa Channel number 5, Cartoon Network, Aquarium Channel, Arirang by BTS, Wow Wow Wow, Vivo Mac, BBCC, CCNN, Al Jazeera, Fox News, at kung saan-saan pang channels na hindi naman need ng subscription. Simulan na natin ang Aganda! Senator Alan Peter Cayetano nag-concede na finally bilang Senate President. May Malacanang update tayo. Pangulong BBM may mahalagang anunsyo sa ulat ni Ivy Reyes. Live mula sa Malacanang. Senator Tito Soto inihalal naman bilang bagong Senate President pro tempore. Senator Pia Cayetano nabigyan din ng bagong posisyon. Tennis champion Alex Ayala pinagmamalaki ng mga taga-Batangas. Sa balitang AFAM, Donald Trump may bagong classified records bukod sa Epstein file. Plus, Billy and Cheng ibubuking ang mga kontrobersyal na tandems at alyansa sa darating na 2028 elections. Ang ating eksklusibong one-on-one interview sa Woman of the Hour, ang Press Undersecretary Attorney Claire Castro, lilinawin na ang mga issues laban sa kanya. At ang pinaka-latest na ulat mula sa Netherlands, Pinky Wave live na nag-uulat sa Hague. Senator Alan Peter Cayetano nag-concede na finally bilang Senate President dahil nakakuha na ng quorum ng 13 votes ang bagong majority. Napalitan na bilang Senate President si Senator Cayetano ni bagong Senate President Win Gatchalian. Sabi pa ni Senator Cayetano, I may leave the position of SP but I am honored to still be your PS, your public servant. Bukod sa pagiging public servant, matatandaan rin isang professional FB streamer at Pokemon trainer, si Cayetano. Pangulong BBM may mahalagang announcement para sa bayan. Ang detalye sa report ni Ivy Reyes live sa Malacanang. Kumusta na ba dyan sa palasyo, Ivy? Yes, Cortina, nandito nga tayo sa Malacanang ngayon para sa biglaang special announcement ni Pangulong BBM. Hello, Ivy. Hindi kita marinig. Choppy ka. Cortina? Hello? Hello? Sorry, Ivy. Mukhang lahat ng press ay nandyan at mahina ang signal dyan sa Malacanang. Babalikan ka namin mamaya, Ivy Reyes, live sa Malacanang. Senator Tito Soto, inihalal naman bilang bagong Senate President pro tempore. Senator Pia Cayetano, nabigyan din ng bagong posisyon. Pagkatapos ngang manumpa ni Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President, inihalal naman si Senator Tito Soto bilang bagong Senate President pro tempore. Senator Pia Cayetano nabigyan din ng bagong posisyon.
Dahil nga sa mga nakaraang drama ni Senator Pia at mga bugso ng hysterics na ipinamalas nito sa mga nakaraang linggo katulad ng galit niya nung hindi siya kinamusta at nang sagutin nila Senator Risa Ontiveros kung si Tito Sen ang bagong Senate Pro Tempore. Si Pia Cayetano naman daw ang tatawaging Senate Pro Temper. Mamaya, makakasama pa natin sina Pinky Wave live mula sa Hig at si Billiard Cheng live naman mula sa bilyaran sa kanto ng Tomas Morato. Plus, eksklusibo ang ating one-on-one interview sa Woman of the Hour, ang Undersecretary ng Presidential Communications Office and Press Officer ng Malacanang, si Attorney Clear Castro. Yan at napakarami pang mga issue at balita ang sasa inyo sa pagbabalik ng Aganda! Madam, we're live. Ito pa rin si Cortina Sanchez Roscas at nagbabalik po tayo sa Aganda! Sa gitna pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Bagaman sinasabi nilang tapos na ang giyera at bubuksan na ang Strait of Hormuz, marami pa rin ninenervyos na ito'y isara muli. Hindi pa rin tapos daw kasi ang giyera sa totoo lang sa pagitan ng Iran at Amerika. Kaya't nangangamba ang buong mundo na maputol ang daloy na naman ng krudo. Pero huwag daw mag-alala. Ang lahat ng nag-aalala ay dapat relax lamang. Kung sarado na raw kasi ang strait, baka naman daw pwedeng dumaan na lang ang mga barko sa ibang ruta. Isang ruta na dadaanan na mas masaya, mas makulay at may malasakit sa diversity kaysa sa Strait of Hormuz, ang Gay of Hormuz. Dito raw padadaanin ang tinatawag na mga Hormuzsexual. Napakabilis din daw ng lalakbayin pag sa Gay of Hormuz sila dumaan kasi isang kembot lang daw, kabog. Balikan natin si Ivy Reyes na nasa Malacanang para sa isang mahalagang announcement pa rin ni Pangulong BBM. Ivy, ano na, maayos na ba ang signal mo dyan? Hello? Hello? Yes, Cortina. Ivy! Hello? Hindi pa rin kita marinig. Hello? Choppy ka pa rin. Hello? Yes, Cortina? Hello? Hello? Negative ang audio mo, Ivy. Babalikan natin si Ivy na nasa Malacanang kapag maayos na ang audio at signal niya. Salamat, Ivy Reyes. Punta naman tayo ngayon sa eksklusibong special report ngayong gabi. Makakausap natin ang Undersecretary ng Presidential Communications Office and Press Officer ng Malacanang, si Attorney Clear Castro. Kamustahin natin ang kanyang feisty answers and demeanor sa tuwing may press conference at kung bakit para sa kanya irresponsable ang mga pahayag ni VP Sara laban kay PBBM. Narito na si Attorney Clear Castro face-to-face with yours truly, Cortina Sanchez Roscas. Hello, Attorney Clear! Welcome to Aganda. Hello! Hello, Miss Cortina! At hello din po sa lahat ng nanonood sa atin today dito sa Aganda. Sa anong lingwahe niyo po gustong gawin ang panayam natin na ito? In English or in Tagalog? Tagalog na lamang, Cortina. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahog pa sa hayop at malansang isda. So, what more can be said about a Filipino and a leader who admits that they do not love their own kind? May pinatatamaan po ba kayo? Depende. Kung natamaan ka, guilty ka. Napakatapang mo talaga, Attorney Clear, sa pagsagot mo sa mga tanong sa iyo.
Attorney, saan nanggagaling ang tapang na ito? Hindi naman tayo nagtatapang-tapangan, Miss Cortina. Ang sa akin lamang ay katotohanan. Kapag hawak mo ang katotohanan, wala kang dapat kinatatakutan, hindi ba? Yung iba dyan, nagtatago. Hindi humaharap sa taong bayan. Bakit ka magtatago kung wala ka namang tinatago, hindi ba? Importante yan, lalo na kung ikaw ay public servant. Ika nga transparency. Na, in Tagalog po ay, pagiging hubad? Ay, hubad tuloy. Pagiging bukas. Yon, bukas. Ang hirap pala ng Tagalog, na purong-puro. Sige, pwede Taglish na lang tayo, Miss Cortina? Okay, Ate Clear. Sa mga nakalipas na araw at mga buwan, nagkakagulo sa Senado. Ano ang masasabi mo sa nasabi ni VP Inday Will Always Love You, Sara Haha, na lahat ng kaguluhan sa Senado ay refleksyon daw sa leadership ng kasalukuyang administrasyon? Ang mga gulo sa Senado, kaya nga ng butukan. Inamin din naman ni Senator Batok de la Rosa kung bakit pilit na siya ay pumunta at bumoto. To change the leadership. Hindi po ba? Lahat ng kaguluhan therefore na naganap sa Senado ay para sa proteksyon ng Vice Presidente. Panghuli na lamang po, Attorney Clear, you're very busy, we know. Sabi ni VP, nagdadala ka daw ng kahihiyan sa bansa dahil sa iyong mga statements. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ako? Nagdadala ng kahihiyan? Sino kaya ang mas nakakahiya? Ako o yung VP na hindi nga marunong gumamit ng computer? Maraming salamat, Undersecretary ng Presidential Communications Office and Press Officer ng Malacanang, si Attorney Clear Castro. Makakasama pa natin siya mamaya sa kanyang press briefing sa Malacanang. Maraming salamat din sa iyo, Miss Cortina, at congratulations sa iyong bagong show. True to its title, ang ganda ng unang kiss mo. See you later, mamaya. Ayan Taglish na yan. Punta naman tayo sa balitang PG. Yes, PG, pera at gastos. Patuloy ang laban ng piso kontra dolyar. Ayon sa mga eksperto, hindi raw sumusuko ang piso kasi wala na rin daw siyang choice. Ang presyo ng bilihin patuloy sa pagtaas, ang sahod naman nasa loading pa rin daw. Sa taas ng mga bilihin ngayon, pati calculator napagod na sa pagko-compute. Inflation update mga kababayan, yung dati mong 500 pesos pang grocery, ngayon pang tingin-tingin na lang. Payo ni Ate Cortina, matutong mag-window shopping. Tipid-tipid din pag may time. Alex Ayala, ipinagmamalaki ng mga taga-Batangas. Horoscope and traffic news, pagsasamahin na dahil overtime na kami. Mamaya, the press briefing with Undersecretary Clear Castro, sisilipin natin. Yan at napakarami pang mga issue at balita ang sasa inyo sa pagbabalik ng Aganda matapos ang ilang mga patalastas. Bago pa lang pala kami, wala pa kaming mga patalastas. Kaya gagawin ko na lamang ng live ang mga commercial na iyan. Barado ba ang inyong ilong? Di mag-Mecol Gel. Tanggal ang baradong ilong ninyo in less than 2 minutes. Simple lang ang gagawin, ipasok lamang ang Mecol Gel sa butas ng ilong at napakaginhawa na. Di ka na ba makahinga? Wala ka namang sipon. Baradong-barado na kasi ang ilong mo sa Mecol Gel. Mahalagang paalala ang Mecol Gel na hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Patnubay ng magulang ang kailangan. Per DTI Fair Trade Permit number FTDEB 12345 Series of 2026. Conditions apply. See store for details. Pilya ka ba pagdating sa iyong mga sapatos? Well, mas pilya ako kasi ang gamit ko,
Filia shoes. You feel me? I feel ya. Filia shoes available in all department stores na may DTI permit nationwide. Salamat din sa mga nagpadala ng lunch sa amin. Juling Roasters. Di masyado masarap pero pwede na. St. Peter and Paul Funeral Homes. Uupo ka na lamang at iiyak. People are dying to get there. Kaya please mga advertisers, bigyan niyo po kami ng totoong commercials para next time. Real na! Walang alis! Magbabalik pa rin ang Aganda! Nagbabalik ang mga nagbabagang issue dito sa Aganda. Punta na tayo sa mga balitang di lamang pampamilya, pang-sports pa. Sa balitang sports, tennis champion Alex Ayala pinagmamalaki ng mga taga-Batangas. Para sa mga Batanggenyo, isang huwaran pagdating sa sports ang tennis champ na si Alex Ayala matapos itong tanghaling champion sa women's singles sa Birmingham Open sa United Kingdom. Kahit hindi naman taga Batangas si Ayala, sinasabi ng mga Batanggenyo na isang honorary Batanggenya raw si Ayala. Dahil kapag binasa ng pabaliktad ang apelido nitong Ayala, ang basa nito ay Alae. Narito na ang eksklusibo nating report tungkol sa Woman of the Hour sa Malacanang. Sisilipin natin ang mga kaganapan live sa The Press Briefing ni Press Undersecretary Attorney Clear Castro sa Malacanang. Magandang araw. Umpisahan na natin ang ating The Press Briefing. Magtatanong lang kayo at sasagot naman ako. Yes? Attorney Clear, unang tanong. Teka, magtatanong ka na agad? Hindi mo man lamang ako kinukumusta. Oh, ikaw, kumusta ka naman? Okay naman po ako. Kayo po, Attorney Clear. Kamusta po kayo? Mabuting mabuti. Salamat sa pangungumusta. Heto na po ang tanong ko. Ano po ang masasabi niyo sa sinasabi ni VP Sara na korap ang administrasyon ni Pangulong BBM? Dami kong tawa. Mga 125 million na tawa in form of confidential funds. Next question. Attorney Clear, now let's do the fast talk. Attorney, what's your job description? To translate chaos into complete sentences. Least favorite time. Least favorite yung 5 minutes before press briefing. Oo, kumpleto na yung tanong pero hindi pa kumpleto yung sagot. Favorite praise? Let me clarify. Yan, kahit mas lalong gumugulo minsan. Least favorite praise? Follow-up question. Oo, parang sequel na hindi mo naman hiningi. Coffee order? Double shot espresso para doble rin ang composure. Press con or courtroom? Press con, mas maraming objections, pero walang judge. Favorite hobby? Favorite hobby? Translating official statements into naiintindihan naman lahat. Minsan, Biggest fear? mic na bukas bago pa man ako ready. One thing you wish reporters would stop asking. Yung, can you be more specific? Kasi doon nagsisimula ang problema. Favorite government skill? Selective clarity. Malinaw kung kailan pwedeng maging malabo. Truth po or optics po? Truth, basta photogenic. Favorite praise sa press con? Yung context matters, lalo na kung kulang ang context. Least favorite praise? Yung, ma'am, yes or no lang po, wala pong ganon dito. Ano ang tunay na taglay ng gobyerno? Hindi misinformation, kundi over-information. Lahat may bersyon. Government o teleserye? Teleserye. Kasi may recap,
Pero pareho rin ang plot. Biggest plot twist. Yung kahapon mong sinabi, may video pala. Ano ang role ng social media? Court of public opinion. Walang judge, pero lahat may verdict. Ano ang tunay na taglay ng gobyerno? Abangan sa susunod na update. Ano ang sikreto ng trabaho mo? Siguro answer the question without answering the question. Bonus question, sex or chocolates? Ay, chocolates. Siyempre, pero after sex. Final question. Ano ang masasabi nyo na nauna daw si former First Lady Imelda sa pagsuot ng butterfly sleeves? Totoo po yan, siya po ay ang nauna. Yun nga lang po, yung sa akin, ang pinambili ko po ay galing sa aking bulsa. Hindi po sa kaban ng taong bayan. Mic drop. And that concludes our The Press Briefing. See you again tomorrow. Bye! At yan nga ang The Press Briefing with Attorney Claire Castro live from Malacanang. Maraming salamat, Attorney Claire Castro. True to your name, nabigyang linaw ang lahat ng issues. Clear na clear! At dahil punong-puno ang newscast natin ngayong gabi, pinagsama na po namin sa iisang balita ang horoscope at traffic news. Yes, ito na po ang traffic forecast, stars and stops. Aries, aabot ka sa meeting bukas. Taurus, magdadala ka ng snack sa iyong biyahe. Tama yan, dinner na rin yan. Gemini, may kachat ka habang nasa traffic. Siya na ang nakamove on, ikaw na hindi pa umaandar. Cancer, iyak ka sa kotse, hindi dahil sa heartbreak, kundi dahil sa taas ng presyo ng gas at sa tagal ng usad. Leo, gusto mong mauna? Sige, dream big. Virgo, may checklist ka today. Late, pagod, bad mood. Kumpleto. Libra, feeling main character ka. Pero, extra ka lang sa pila ng EDSA. Stay humble. Scorpio, may sisingit. Titingnan ka pa sa mata. Abay, pagandahan na lang ng kilay. Sagittarius, shortcut ulit? Congratulations! Na-discover mo ang mas mahabang long cut. Capricorn, on time ka umalis, hindi ka on time darating. Ay, character development yan. Aquarius, magre-reflect ka sa buhay. Yes, kasi may 2 oras ka na walang choice kundi mag-isip. Pisces, emotional ka today. Lalo na pag gumalaw na ulit ang traffic. Tapos biglang hihinto ulit. At yan ang ating horoscope at traffic forecast combined. Babalikan nating muli si Ivy Reyes na nasa Malacanang para sa isang mahalagang announcement ni Pangulong BBM. Maayos na sana ang signal mo dyan. Kumusta ka na ba, Ivy? Cortina? Hello? Ivy, Hello? choppy ka pa rin. Wala kaming naririnig. Hello, Cortina? Paumanhin po sa lahat, babalikan natin si Ivy na nasa Malacanang kapag maayos na ang audio at signal niya. Salamat, Ivy Reyes, live from Malacanang. Bakit nga ba hindi nagkakarinigan ng 2 taong nag-uusap gamit ang modernong telepono o mga pamamaraan?
Hindi ba't dapat ay maayos na ang signal at mabilis na ang internet ngayong 2026 na? Sasagutin yan ni Billiard Cheng. Billiard Explains, pasok! Ito si Billiard Cheng and this is Billiard Explains. Mga kabilyar, kung napapansin ninyo na minsan, hello? Hello, naririnig mo ba ako? Hello? Ang pinakamahabang conversation ninyo sa telepono. May siyensya po dyan. Ang boses natin ay ginagawang digital signal at pinapadala bilang radio waves papunta sa pinakamalapit na cell tower. Ngayon, habang naglalakbayan, pwede itong maapektuhan ng interference, halimbawa yung galing sa ibang signals, obstructions tulad ng gusali, pader, mga marites sa daan o kahit elevator, at network congestion tulad ng sobrang daming gumagamit sabay-sabay. Kaya nagiging putol-putol, delayed, o parang naglalaro ng hide and seek ang audio. Parang sa bilyar lang, kahit anong galing ng tira mo, kung may nakaharang na bola o mali ang anggulo, hindi papasok sa bulsa. At tandaan, hindi dahil mahina ang signal, minsan mahina lang talaga ang commitment niya sumagot. Hello, honey. Bakit? Billard, sino itong babaeng nag-I love you sa profile picture mo sa FB? Ang dami ninyong common friends. Ha? Sino ito? Hello? Honey, hindi kita masyadong marinig. Ignal. Api, hello? Ito si Billiard Cheng and this is Billiard Explains. Sa balitang AFAM, US President Donald Trump may mga bagong classified records bukod pa sa Epstein Files at Pinky Wave live mula sa Hague. Lahat ng yan at napakarami pang balita na hindi pa namin nako-confirm ang sasa inyo sa pagbabalik ng Aganda! Sa balitang showbiz, mga paparating na teleserye inspired daw sa mga politiko. Ilang mga teleserye ang paparating na naman sa ating mga telebisyon na sinasabing inspired daw sa mga politiko. Nauna na dyan ang reissue ng mga teleseryeng Incognito na tungkol raw sa buhay ni Senator Batok de la Rosa at ang The Dirty Laundry na tungkol naman daw sa buhay ng isang pamilya ng mga politiko sa Davao. Paparating naman ang mga teleseryeng House of Lies na tungkol sa ilang mga kongresista sa House of Congress. Ang The Alibi, ang buong katotohanan, na tungkol naman sa mga kahit ano na ipapalabas ng libre sa FB Live. Ang The Loyalty Game, isang suspense thriller tungkol sa majority at minority bloc sa Senado. At ang teleserye Kung Game Show na Deal or No Deal tungkol sa 18 Marines na namimigay daw ng malaheta. Ang natatanging teleserye na hindi inspired ng mga politiko ay ang teleseryeng pagbibitahan ni Coco Martin, ang Sigabo. Kasi nga inspired ito sa buhay ng aktor na si Gabo Concepcion na dating ex ni megastar Shawi Cometa na asawa ngayon ni Senator Kiko Panganiban na galit sa mga nagsasabing nakakuha raw sila ng malita kaya medyo political din pala. Sa balitang AFAM, Donald Trump may mga bagong classified records bukod pa sa Epstein Files. Matapos ang usapin sa Epstein Files, tinututukan naman ngayon ang mga serye ng classified files at personal records ni President Donald Trump. Ayon sa mga insiders, para hindi na malito ang publiko, bibigyan na ng sariling branding ang mga dokumentong ito.
Kung ang dokumento ni Jeffrey Epstein ay tatawagin nilang Epstein Files, ang Trump documents naman daw ay tatawagin umanong Donald Doc. Napakaraming mahahalagang kaganapan ang tinututukan natin ngayon sa labas ng bansa. Partikular na ang mga legal na usapin na kinakaharap ng ilang world leader at lalo na ni dating Pangulong Duterte na nakakulong sa Netherlands. Para sa pinakahuling update sa international case na ito, let's go to Pinky Wave live sa Hague. Salamat, Cortina. Talagang gaya nga ng sinabi mo, nandito ako nag-uulat sa Hague. Yes, damandam ako ang pagiging grounded, down to earth, and groundbreaking bilang isang journalist. Maganda rin naman na we get to the bottom of the issue. Huwag kayong mag-alala, hindi naman siguro forever akong mag-uulat mula sa Hague, kung saan talagang daman-daman natin ang full floors ng mga kaganapan. Akala ko tuloy ay sinusukat mo na ang lawak ng studio natin. Pero speaking of pundasyon, mukhang matibay pa rin ang suporta ng marami sa dating administrasyon, hindi ba? Yes, tama ka dyan, Cortina, dahil marami pa rin naniniwala na si former President RRD ang talagang pader ng ating bansa na kanila talagang masasandalan. Talagang mahal na mahal nila si former President with floor of their heart. Salamat, Pinky! Pinky Wave, nag-uulat live mula sa Hague. Papalapit na ang eleksyon. Hindi lang ang mga plataporma ang nagiging makulay, kundi pati na rin ang mga nabubuong alyansa. Para sa listahan ng mga pinag-uusapang tandems next election season, let's go to Billiard Cheng. Billiard? Salamat, Cortina! Gaya ng sinabi mo, tila naging word puzzle na ang ating mga balota. Malayo pa ang 2028 pero marami na ang nagsasuggest sa mga tandems na ito. Pagkatapos syempre ito ng pagsabong ng Uniteen with Sara and Bongbong. Sabong na naging masama na sila para sa isa't isa. Narito ang ilan pang mga kombinasyon ng mga pangalan na ngayon ay usap-usapan na sa bawat kanto at social media feed. Bongo, Bato de la Rosa. Bago, kahit parang luma naman. Rafi Tulfo at Grace Poe. Poe Tour. At itutuloy nga nila kasi nga na Poe Tour. Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Ay, maraming followers yan. Kiri. Mahinhin, dalisay, puro, walang bahin, kahit Kiri. Robin Padilla, Bato de la Rosa. Roby Rosa. Ay, menudo. Batang 80s lang ang makakagets niyan. Sandro Marcos, Loren Legarda. Sanlo, ang sosyal. Very Colegiala. Mark Villar, Cynthia Villar. Vilvil, ay, no to body shaming. Lito Lapid, Robin Padilla. Lapad. Gusto yan ng mga OFW sa Japan. Again, Robin Padilla at Bongo. Bingo! Parang sugal lang. At ang pinaka-latest, Amy Marcos plus Rodante Marcoleta. Maleta. Kurtina, sa dami ng mga kombinasyong ito, isa lang ang sigurado sa darating na eleksyon. Hindi lang boto ang bibilangin, kundi pati ang pasensya ng mga Pilipino sa pag-pronounce ng mga tandem na ito. Salamat, Billiard, sa maagang patikim sa 2028 Sabong elections. Balikan natin muli si Ivy Reyes na nasa Malacanang para sa isang mahalagang announcement ni Pangulong BBM. Hello, Ivy! Yes, Cortina, sa wakas naayos na natin ang ating signal at heto na nga, papalabas na si Pangulong BBM para sa kanyang mahalagang ulat sa bayan. Cortina? Pasensya na, Ivy, pero wala na tayong oras. Overtime na tayo. Sayang naman. Yan po si Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Malacanang.
pa nagtatapos ang mga balita. Dahil bawat balita may... Hello, mahal. Hindi ko nga kilala yung sinasabi mo. Yes, ako po si Pinky Wave, nag-uulat live mula sa Hague. Bago po tayo tuluyang magpaalam, kailangan tayong mag-reflect daw tungkol sa isang napakahalagang kaisipan. Mga kaibigan, sa dami ng ingay sa politika at mga pangakong tila hindi matapos-tapos, minsan ang kailangan daw natin gawin ay tumingin sa ating sarili ng mas malalim. Dahil sa huli, ang kinabukasan ng ating bansa ay hindi lamang nakasalalay sa mga nandun sa kapangyarihan, kundi rin daw kung paano natin sinusuri ang ating sariling mga desisyon. Para tayong kinakailangan daw manalamin. Oo, salamin. Salamin. Kailan ba nila mapapansin? Salamin ituro sa amin ang landas na gagawin. At yan ang ating agenda tonight. Ako si Cortina Sanchez Roscas. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko, aganda!